ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buwan sa langit, para masigasig ang daigdig, para masagip ang daigdig, ay lagi daw sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas ng tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta sa kasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari.
Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang tinutukoy ko na sabihin kong dumarating, nakasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos sa pinakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababuhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kaniya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa buhay natin may mga pagkakataon. Pag meron tayo nakikita isang bata o isang kabataan, bigla na lamang natin nasasabi sa kanila at kilala natin yung kanilang mga magulang. Alam mo, ine, kamukhang-kamukha ka ng iyong nanay. Okay naman sasabihin nila, alam mo, ato, kamukhang-kamukha ka ng iyong tatay. Pag sinabi natin yun, para bagang pag nakikita natin yung batang iyon, ay naalala natin yung kanilang mga magulang. Magkamukha yung dalawa. Maring yung nanay sa anak na babae, yung tatay sa anak na lalaki. Maring hindi lang ito sa panlabas, madalas sa panlabas na pagkakakita natin, nakikilala sila, kundi misa sa ugali rin na isang tao. Sinasabi natin, wala kang pinagkaiba sa ugali ng iyong tatay. Wala kang pinagkaiba sa ugali ng iyong nanay. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula po sa unang sulat ng Apostol San Juan, ay dito piniwatig sa atin ni Apostol San Juan yung kung ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin at paano ito pinakita ng Diyos. Tinawag niya tayong kanyang mga anak at yan ay totoo. Ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tinawag niya tayo, kinikilala niya tayo bilang kanyang mga anak. At bilang mga anak, siyempre naasahan na maring kamukha natin ang Diyos. Maring hindi sa physical na anyo, kundi sa pamamaraan ng pamumuhay. Bakit? Sapagkat nung tayo bininyagan, pinagkalooban tayo ng Diyos ng kanyang buhay. Nung tayo bininyagan, tayo pinagkalooban ng Diyos ng kanyang buhay. Ika nga na isang theologo, there's always this spark of the life of God sa bawat sa atin. Kung kahit bilang mga anak ng Diyos, ano inaasahan mula sa bawat isa sa atin? Anong inaasahan buhat sa bawat isa sa atin? Ang tugon dito ay makatatagpuan natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ay, habi ko kahapon, sa pagninilay, tayo magang tagapagturo ng mga tao patungo sa ating Panginoon. At ngayon ay hayagan ng nakilala ni San Juan, Ebanghelista, yung matagal nang hinihintay.
Sabi nga sa Ebanghelyo, hindi ko siya nakikilala. Hindi ko siguro alam kung ano kanyang anyo, pero makikilala mo siya, batay na rin sa gabay sa kanya ng Espiritu ng Diyos, kapag nakita niya bumaba mula sa langit, ang Espiritu at lukuban nito ang isang tao. Ay kapag nakita mo iyan, siya ang kordero. Ngayon, trivia lamang, actually na trivia. Nabasa ko lang po ito. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, hindi man niya bininyagan si Jesus. Hindi bininyagan ni San Juan Evangelista ang ating Panginoon. Unlike dun sa tatlong Evangelista, kay Santiago, kay San Mateo, San Marcos, San Lucas, hindi doon ay bininyagan ng Panginoon ni San Juan Bautista. At doon bininyagan ni San Juan Bautista, ang Panginoon ay bumaba ang Espiritu Santo. Katulad nakita natin sa ating altar. Pero dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, walang binanggit na pagbibinyag. Hindi ko alam kung ano magiging paliwanag doon. Mari extensive na pagpapaliwanag, pero ang malaga dito ay yung pagkakakilala ni Juan kay Jesus. At paano tinukoy ni Jesus, ni Juan si Jesus? Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. This is the Lamb of God. Ngayon, bakit kordero? Bakit kordero? Pag sinabi nating kordero ay yung lamb, yung tupa. Kasi nga po, sa banal na kasulatan, ang mga kordero ay inihahandog, iniaalay bilang sakripisyo sa templo ng Jerusalem para sa Diyos. Yun yung kinagisnan ng mga Hudyo. Nautos na rin ng Diyos na sila'y mag-alay, magsakripisyo ng mga kordero ng mga tupa para sa Diyos. Di ba binanggit ko po nung minsan sa pagninilay na ang mga pastol, pag nanganganak po ang mga tupa nila, binabantayan nila. Bakit? Sapagkat pag pinanganak ang isang tupa, hindi dapat ito lumagpak sa lupa. Hindi dapat ito mag-touch ang lupa. Kaya andun kagad yung nakaredy yung mga tupa, yung mga pastol na saluhin kagad o hindi hayaan na mag-touch sa lupa ang bagong silang na tupa, sapagkat para sa kanila ang bagong silang na tupang lalaki ay dapat ihandog sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit tinukoy ni Juan si Jesus bilang kordero. Hindi sinabi ito si Jesus ang tagapagligtas. Hindi niya sinabi na itong tagapagligtas, itong Mesiya, kundi ang sinabi ni Juan ay ito ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Nangangulugan na si Jesus ang siyang magiging bagong sakripisyo para sa Diyos. At ang sakripisyong ito ang mag-aalis ng ating kasalanan. Ang kasalanan ng sanlibutan ang magiging daan natin patungo sa kaligtasan. Mga kapatid, kanina, sabi natin sa pagninilasaat, may kaugnay sa ating unang pagbasa, na tayo tinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak. At bilang mga anak, ano inaasahan ng Diyos mula sa atin? Marahil hindi nga tayong kordero, pero katulad ng kordero, nag-alay ng sarili, nagsakripisyo para sa kaligtasan ng sanlibutan. At isa sa mga aspeto na magandang pagtunan natin ng pansin bilang mga anak ng Diyos, yung sakripisyo. Pag sinabi natin sakripisyo, siyempre papasok agad sa isipin natin yan, yung hirap na pagdadaanan, yung sakit na mararanasan natin. Pero mga kapatid, sa bawat sakripisyo na ginagawa natin, huwag lang isipin na yung hirap na mararanasan natin o yung sakit na mararamdaman natin,
kundi ang parating isa-isip natin ay, para kanino ba natin ito ginagawa? Para kanino ba natin ito ginagawa? Kasi pag iyon ang nangibabaw sa atin, kung para kanino ba natin ito ginagawa, ano bang dahilan kung bakit natin ito ginagawa, ang lahat ng sakripisyo. Maring nandun nga yung hirap na mararanasan. Maring nandun nga yung sakit na mararamdaman natin. Pero kapag nasa isip natin, ay kung para kanino natin ito ginagawa, tila bagang naisasantabi natin lahat ng hirap, lahat ng sakit, sapagkat alam natin ginagawa natin ito marahil para sa pamilya, sa asawa, kaibigan, mga anak. At kapag ganoon, ang mangingibabaw sa atin ay yung kahandaan, kagustuhan natin gawin, iyalay ang lahat ng ito. Katulad ni Jesus, ang kordero ng Diyos, inialay na kanyang buhay. Mahirap ito, masakit ang naramdaman ng Panginoon. Pero lahat ng ito'y ginawa niya sapagkat ang nasa isip at puso ni Jesus ay ang kaligtasan ng tao at gayon din ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Bilang mga anak, isa sa mga aspeto ng ating buhay na hindi natin maialis sa atin ay ang sakripisyo, ang hirap, ang sakit na maring maranasan natin. Pero lahat ng hindi maaaring nating magawa at makaya sapagkat sa bawat sakripisyo ginagawa natin, hindi lang natin pinahirapan natin mga sarili, kundi ititanda ng paggabal natin para sa isang tao o para sa grupo ng tao. Amen. Itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ito natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Ating itutugon, itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Mga saksi, Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo sa amin, Panginoon, makasaksi po, Panginoon. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ng mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo sa amin, mga saksi, O Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo sa amin ang saksi, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo sa amin saksi, O Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang mga nagpapasalamat sa ating Panginoon, sila Jobert de Jesus at pamilya, Joel Bardos, Evelyn Cervantes at pamilya, para sa natatanging kahilingan ni na John Paulo Galang at Joel Bardos,
para sa pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Apolinario at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Orlando Jose Ignacio Jr., at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando, Teresita Rose, Angeles, Conchita, Angeline, Epifania, Ricardo, Senior, Maximo, Manuela, Cecilia, Cosme, Jacinta, Leonardo, Paulina, at Nicolas. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo, muli kong handog sa iyo, patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos dagling tatalima ako, ipahalo mo lamang ang manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo sa iyo nagmumula, ipagkulob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pagkinabang ang aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Dating dingit sa amin naging hayag sa nakapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin nakikisama siya mabuting upang sa piling mo ay maitapok niya kami. Ang sangkatauhang nawala siya noon ay kanyang pinipisang muling sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinamin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakila pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas sa mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming naasang pampalagian sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at hawa. O ating purihin ang puhon na mahabagin sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat.